Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa Diyos na sa timay lalan, kanay inakoniat, inirang tawang iniingatan. Awitin sa piling na handog niya sa atin. Ialay ang awitin sa piling na handog niya sa atin. Ang banal na misa kung saan tayo natitipon, dakila nating ugnayang buhay sa Diyos sa lahat ng ating pagsamba at pagpupuri. Kalaki pang ating pasalamat. Pagkalooban tayo ng Diyos na Kanyang mapagpalang pag-aaruga sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tumatak tayo sa matuwid na pamumuhay sapagkat sinasalang-alang natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa buwan pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin kayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutulad sa kautusan. Ang may utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot,
at ang aninmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siya'y itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring mga alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin na hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatantyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipagtapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano kaya ang dating nitong mga pahayag na ating Panginoon sa mga taong unang napakinggan siya, nakinig ba sila? Ang mga alagad, lalong-lalo na sa simula ng ating mabuting balita, si Jesus ay nakaharap sa napakaraming tao.
Kaya tinitingnan ko kung ano yung mga pahayag ng mga tao tungkol sa o kung ano ang dating ng mga salita ni Jesus para sa kanila. Sila ba'y nabighani sa salita ng Diyos? Sila ba ay nag-ukol ng konting pagnilay-nilay tungkol dito? Nagtanong ba sila kay Jesus para higit silang makaunawa kung ano yung sinambit ng ating Panginoong Kristo, nakakaiba sa kanilang iniisip at nilalayon sa buhay? Meron ba itong pagtatahimik at talagang pagdinilayan kung anong ibig sabihin ng mga katagang ito, ng mga pangyayaring ito na ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya ang dating na ating mabuting balita para sa kanila ay palalimin pa nila ang kanilang pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa Kanya din manggagaling ang kahulugan ng Kanyang mga ipinaliliwanag sa mga tao, sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga gawa. Kaya sabihin si Jesus ay makapangyarihan sa salita at sa gawa. May dating ang kanyang mga salita na talagang kapag ito'y narinig mo ay merong kakaibang nangyayari sa puso't kalooban na of great interest, ika nga, o kaya a great question mark kung ano ibig sabihin, pero hayaan mong saliksikin ang mga bagay na ito sa iyong buhay pananampalataya. O kaya upang sabihin ang mga salita ng ating Panginoong Kristo, kung di man ito naunawaan ng mga tao, makikita ito sa kanyang mga gawa. At kung ang mga gawa niya hindi maintindihan ng mga tao, ipanaliliwanag ito ng ating Panginoong Kristo. Kaya sinasabing si Kristo ay makapangyarihan salita at gawa. Kung ano yung kanyang pinaliliwanag, ipinapahayag, nilalakipan niya ng gawa. O kung ano yung mga ginagawa niya medyo hindi naiintindihan ng mga tao, ito'y kanyang ipinaliliwanag. Upang sabihin, ang batayan ng mga bagay na ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Simula pa ang mabuting balita ay naipahayag, naisulat, ito'y pinagnilayan ng mga alagad at kanila itong unti-unting sinasabuhay hinggil sa kanilang pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hinubog tayo sa buhay nating sa kasalukuyan sa naganap na pangyayari sa mga salita at gawa ni Jesus upang ipahayag na noong pa mang kanyang binitiwan ang mga salitang ito ay may angkinang katangian, makapangyarihan sa mga pagkilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong mga bagay ito nananatiling first and foremost, pangunahin para sa isipan, para sa gawain, para sa nilalayo ng mga tao. Ang unang dapat may bigyang pagpapahalaga, first and foremost, is Jesus Christ Himself in our lives. Kaya itong kahulugan ng ating mabuting balita upang sabihin, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina. Siyempre, mahal natin ang ating mga magulang, ang ating mga kaanak, mahal din natin ang ating mga kaibigan. Pero kung hindi ang batayan ng pagmamahal na ito ay namanggagaling sa first and foremost our Lord Jesus Christ, hindi maaaring maganap ang mga bagay na ito. Kung hindi, ang lalakipan natin, kung anong pagkilala natin sa Diyos, sa ating Panginoon Kristo, sa kanyang salita at gawang makapangyarihan, ito magiging batayan ng ating dakilang pag-ibig sa ating mga magulang, sa ating mga kaanak, sa ating mga kapatid, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, at sa buong mundo at maging sa buong kalikasan. Ibig sabihin, ang batayan, ang pinanununtunan at patnubay na nagiging buhay natin ay bunga ng ating pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito na nga, tinutumbok sa ating mabuting balita, ang pagiging alagad. Pag sinabing pagiging alagad, nauupo tayo at nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Nauupo tayo at nakikinig tayo kay Kristo. Si Kristo ay napapahayag, nangangaral, at may mga tao na handang makinig at unawain ang kanyang mga salita. Bigyang daan ito ang pagkilatis kay Kristo at gaganapin niya ang kanyang mga ipinangangaral.
Kaya kanyang pagiging makapangyarihan, isinasaling niya sa bawat isa ng simbahan na heto na ngayon nangangaral upang ipahayag ang mabuting balita sa salita at sa gawa. Nabigay pa ng matalinghaga ang ating Panginoong Kristo sa pagiging mabubuting mga alagad na kinakailangang pag-aralang mabuti at hindi ito dapat pasubalian o talikuran, kundi give importance to the words and deeds of our Lord Jesus Christ sapat may angking pamamaraan kung paano tayo mabubuhay sa daigdig na ito. Buting binuhay tayo ng ating mga ninuno na dala-dala natin ang ganitong uri ng pananampalataya. Isasalin namang sa salit-saling lahi from generation to generation. Kaya kung ano minanang turo ng mga alagad kay Kristo, ipinamana niya hanggang sa kasalukuyan na tayo'y tinataguri ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo, sakramento ng binyag at kumpil. Sa huling bahagi ng ating mabuting balita, sabihin na ating Panginoong Kristo, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kundi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. May kalakip itong sakripisyo, may kalakip itong pagkaunawa sa dumarating na hirap at pasakit ng buhay na ito magiging tuntungan sa isang pagwawagi ng tao sa larangan ng buhay na ito, katulong ng salita at gawa ng ating Panginoong Kristo o katulong ang Diyos sa kanyang mga biyayang ipinagkakaloob sa atin na bumubuhay, na nagbibigay halaga sa pagpapala upang maisaayos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang magandang panukala. Ito ngayon na ating banal na misa at ibig nating ipahayag ang pangapanukala ni Kristo sa buhay na ito bilang tayo'y bahagi ng simbahan na talagang ipinahahatid sa atin ang aral ng mabuting balitang magiging first and foremost sa atin upang maging itong pamantayan at pinanununtun natin sa buhay na ito. Harinawa, kung may napakinggan natin at naging kaisa natin, nagkaisa tayo sa lahat ng ating mga gawain ito, ito nawa ang ating maging panuntunan, pinanununtunan, pinananaligan. At ito ang nagiging batayan, ang dapat nating ikilos, dapat nating pag-ugali, at dapat nating maging pamantayan sa buhay pananampalataya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dudulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin itong pananampalatayang tunay ngang si Jesus ay makapangyarihan sa salita at sa gawang tunay na humuhubog sa ating buong pagkatao at tunghayanin itong paglalandas natin sa ating buhay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagumpay ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yakap ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
Di natin tataas sa Diyos ang ating lalaman ng puso't kalooban na pinanunod na natin si Jesucristo sa kanyang salita at gawa. Kung anong kapangyarihang dating nito sa atin sa ito'y mangingibabaw, first and foremost in our lives is Jesus Christ Himself. Siya maging pamantayan, pinanununtunan at batayan ng ating salita at gawa at pagkilos sa mga gawain natin sa araw-araw. Kaya nawa ang pagdulog natin ito'y maipahayag sa pamamagitan ng ating Jesucristong may pagtulong at pagkalinga para sa ating kapakanan sa tulong din naman ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagkakala mo. Inihain sa'yo, mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian. Ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay,
Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natupos mong tunay. Ang Jesus aming Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pamamatay at muling pagkabuhay niyo anak. Kaya tinialay namin sa iyon tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa sa Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tunay nga si Jesucristo ang pangunahing pinanununtunan sa dakilang patnubay at gabay, at ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo
aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panininlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkalooban mo kami mo sa ito, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan,
malasakit at pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin niyo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at gawing pangunahin si Jesucristo sa ating puso't kalooban. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang ating pong pagtatanod sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong panalangin. At sa bandang huli, ito rin pa rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar.
Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Yarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po na may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at na may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum
de cielo, prestatisti ei. Omne declamentum in sia bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mystere venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,